Eto politika na ho. Rektang politika sa Pilipinas. Marcoleta! Ay, no, Marcoleta! Ayan, naaano ko doon sa mga comment ninyo eh. Ang dami yung tawag kay Marcoleta eh. Marcolecta, Marcolelat, o ano ba talaga? O Marcoleta. O eto po, si Congressman Marcoleta, mga bossing, may sinasabi. Ano ho? Kagaya din ho nung sinasabi ng mga Duterte kapag ka nasusukol sila at hindi at hirap na ho silang ipaliwanag, no? Yung mga tinatanong sa kanila. Representative Marcoleta, representative anong party list ba? Party list ng ano, ayan. Hindi po isang bayan o hindi po isang lugar ang nirerepresenta ni Marcoleta. Party list lang ho, mga bossing, no? Sa GIP Party List, Representative Marcoleta, pinuna ang Quadcom sa pamumulitika daw ho, mga bossing. Sabi ni Junbal, 02. Oh, una sa huli si Marcoleta. Huwag ka naman ganyan, hindi naman ano yan. Sobra ka naman, no? Pero ang numero nito, mga kababayan, is nasa number 28 hanggang 37. Doon naglalaro yung kanyang pangalan, mga bossing. So, tama ka na din. Malapit na din sa huli yun, no? Si Marcoleta. Mahirap iboto to eh. Ano, mga kababayan? Napakahirap pong iboto nito para maging senador. Bakit? Nakikita nyo naman po kung ano na lang ang ginagawa. Eh, no? Nakikita ko dito, hindi po ito magiging senador ng bayan. Ito po ay senador ng mga Duterte, mga kababayan. Parang Robin Padilla lang din. Oh. Parang Robin Padilla lang din ho, mga bossing. Na ang gagawin lang po ito promotekta doon sa mga politiko na nakakataas sa kanya, aka mga DDS. Oh. Ngayon, umuusok ang wet packs ni Marcoleta dahil nga po doon sa mga ginagawang investigasyon ng Quadcom. Kesyo talagang pilit nilang ginigiba at pinapamukha sa mamamayang Pilipino yung Quadcom na yan. Walang integridad yan. O, puro pamumulitika lang, etc., etc. Binabanatan lang ang mga Duterte. O, di ba? Puro ganun ho yung sinasabi niya. Pakinggan nyo ha kung ano itong sinabi niya. Basahin natin. Iniimbestigahan nila ang confidential funds. Oh. Iniimbestigahan, no? Ni BP Sara. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds, no? At sila rin ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit nyong usisain, no? Baka susunod. No? Susunod na sa ating Vice Presidente yung mga maliliit na opisina na nakikita nilang may irregularidad doon sa confidential funds. Unahin muna yan. Panigurado naman ako, isa sa pinakamalaki ang confidential funds ng Vice Presidente. Pagkatapos, bumaba na doon sa maliliit. No? Diyan naman po nag-uumpisa yan, mga kababayan eh. Pero ang gusto nila, sabay-sabayin. Dapat yata makipagtulungan muna ang Vice Presidente. Para pag natapos ang Vice Presidente, Marcoleta, dadaan na yan at pupunta na doon sa maliliit na ahensya o maliliit na mga opisina na merong irregularidad din na nakikita sa confidential funds. Ang gusto ko kasi nila, mga bossing, ma-distract. Mawala ang atensyon sa Vice Presidente. Magkano yung confidential funds ng Vice Presidente? Napakalaki ho, mga bossing. No? Yung dati ho, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, umabot pa ng 4.5 billion. Billion ha, hindi milyon. Yung confidential funds noon. Grabe. Tuloy natin. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit ninyong usisain? Baka din yung pinakamalaki talaga. No? Hindi ba masyadong halata namang pamumulitika yan? Baka hindi din kayang sabay-sabayin. Dito muna tayo sa pinakamalaki. Kasi malaki ang nakukuha nitong confidential funds. At syempre ho, mga kababayan, para hindi po magulo yung investigasyon, pumokus muna tayo sa isang tao. Tapusin muna natin ito, saka tayo pupunta doon. Di kapag sabay-sabay na, hindi mo na alam kung kailan ang hearing yan. No? Saka sila, pwede yan, Marcoleta. Gusto nilang mawala yung atensyon.
no? Tungkol sa confidential funds. Siyempre, pag nagkasabay-sabay na yan, lito na tayo, mga bossing. Ano kaya ang uunahin natin dito? Sino kaya ang papanoorin natin sa Quadcom? Si ano yan, si Congressman ang hearing ngayon, ganito. Kailan kaya yung kay Sara? Nakakalito na din. Di ba? Mga bossing? Asan pa dito? Hindi ba masyadong halata namang pamumulitika yan? Ito po yung gusto nating linawin. Simple lang kasi ang sagot sa problema ninyo, no? Ni BP Sara. Ipaliwanag yung 250,000 per night na confidential funds. Ano tawag dito? Yung bahay, na tinutuluyan. Ganun lang kasimple. Ipaliwanag lahat. At kapag ka naintindihan, mga kababayan, ng mamamayang Pilipino, baka kumampi pa kami kay Vice Presidente. Biruin mo, safe house, 250,000. Biruin mo, napakadami na mga pangalan. 1,200 umabot yung mga pangalan na wala sa PSA. Na hindi maintindihan, hindi maipaliwanag kung sino-sino yun at kung bakit ganun at walang mga record sa PSA. Sa Philippine Statistic, paano yun? Di ba? Sabi naman ni Ping Lacson, pwede yan. Yung mga pangalan na alias-alias lang. Kaya lang, dapat may nakahiwalay na envelope nang nagpapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Kung sino si Kokoy Villamin. Wala naman din pong ganun na isinabmit, mga kababayan. Di ba? Kaya, focus muna dito, Marcolets. No? Tapusin muna ito. Pagka natapos, nangyayari pala talaga itong mga kalokohan sa confidential funds. Sige, babain na natin itong mga to. Yung inihinala at iniisip natin na may irregularidad sa confidential funds. Yan sabi, mahigit 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan tumatanggap ng confidential funds. Dito muna tayo sa malapit ng Masukol. Dito muna tayo sa malapit ng matapos ang investigasyon. Saka tayo pumunta doon sa mga maliliit. Baliktad ko kasi Marcoleta. Kung dati, nung namumuno ang dating Pangulong Duterte, lalong-lalo na laban kontra droga, mga kababayan, kung dati una yung maliliit, tapos wala kapag yung malalaki na wala na. No? Hindi na mahuli-huli. Dito, una yung mga big time. Tapos saka bababa doon sa maliliit. Ganon. Pero yung sinasabi ni Marcoleta, mga bossing, sila naman po ang halatang halata dyan sa pamumulitika na yan, mga kababayan. Biruin mo iba estilo po ng mga DDS na mamulitika. Talagang gagawa ng issue kahit wala po silang matibay na ebidensya. Pagbibintangan ng Pangulo kahit na walang matibay na ebidensya. Yung mga bangag-bangag nila na yan, wala naman maipakita na magsasabing, eto ang ebidensya namin. Ano yung pinakita nilang ebidensya? Yung video na sila-sila lang ang gumawa, sablay pa Sabi ni Bonifacio Santos, tama ka, dinadivert nila ang tungkol sa BP. Kaya kung ano-ano ang pinapalabas nilang kasiraan. Correct ko. Dama na kasi ang paglubog ng DDS. Dama ko na din mga bossing. Pero yung mga DDS na mga supporter nila, pakiramdam nila malakas pa din po. Sabi, pagka naupo si Inday Sara Duterte, lagot kayong lahat. Minsan, iisipin mo na lang, lagot kami. Bakit? Papapatay kami? Kami naman mga kababayan, mismo ako, bago ako pumasok ng ganitong pagbablog bago ako pumasok ng ganitong bumati ko sa mga Duterte, alam ko na, na posibleng mangyari yan. Siyempre, hindi tayo papaisa dyan, mga bossing. Kahit papaano naman, bibigyan natin yung ating sarili at yung pamilya ng kasiguraduhan na walang makakalapit sa amin. Di ba? Sabihin mo na, okay, mayari nila ako. Kasi yun yung parang pinapalabas ng mga nila, taga-suporta. Yari ka. Mapepersilapid ka. Ganun no?
Mayari nila ako. Pero syempre, may mga kasama ako, sasabay at may malalagas din doon. Di ba? Oh. Anyway, mga kababayan, yang si Marcoleta, yan ang sinabi niya sa Quadcom na namumuliti ka lang daw ho.